Mga celebrities na nakaranas ng pambabastos mula sa ibang tao. Cyril Manabat. Nakaranas ng pambabastos si Cyril Manabat kung saan ikinagulat ng aktres ang ipinakitang post sa kanya tungkol sa pambabastos o pag-sexualize sa kanya ng publiko. Ito'y kaugnay sa post na ini-upload online ng TNVS driver. Nag-commute lamang siya papuntang trabaho at bago bumaba, ang nabook niyang rider ay humingi pa ng selfie sa kanya at pinagbigyan naman niya ang hiling nito na magpa-picture sa kanya. Ang kumalat na larawan ng kanilang simpleng selfie ay siyang pinagmulan ng pambabastos online dahil sa ginamit na malalaswang salita ng driver sa caption ng kanyang post. Bukod pa sa malaswang caption ng driver ay bumuhos pa ang pag-sexualize din ng ibang netizen sa comment section na siyang sinagot ulit ng driver ng malalaswang reply. Dahilan naman ito upang mag-viral dahil na sa pagsita ng concerned netizens. Pahayag pa niya na makikita naman sa larawan na hindi naman malaswa ang suot niyang damit at bakit may ganito pa ring pambabastos na nangyari. May mensahe naman si Cyril sa driver na nambastos sa kanya at aniya. So wow, I hope na your family, your mom, your sister or worse, if you have a daughter, your wife, di ba parang sana makita nila ito? Sana makita nila na ganyang klase kang tao. Ang ganitong mga bagay ay hindi umano nararapat palagpasin na lamang. Kaya gusto niyang magsampa ng nararapat na kaso laban sa driver at nanawagan sa kumpanya ng ride-hailing app na aksyonan kaagad ang kagaya ng nangyari sa kanya, nakawalang respeto sa mga pasaherong kababaihan. Ann Curtis. Sentro ng atensyon naman ang ginawang pag-sexualize kay Ann Curtis ng mambabatas na si Quezon City Representative Bong Suntay. Ito'y matapos na ang pahayag ni Suntay ay isang malaswang analogy sa pagbanggit niya sa pangalan ni Ann Curtis sa mga deliberasyon ng House Committee on Justice noong Marso 3 na umani ng batikos mula sa mga netizens, celebrity at women's rights group. Naglabas naman ng statement si Ann at giit niya na nararapat lamang na huwag palagpasin ang isyong ito at magsasampa ng kaso. Nanindigan din si Ann na hindi niya tatanggapin ang sorry ni Suntay. Sa kanyang pahayag noon, I do not accept your non-apology, but I will also not carry this as a personal wound. I do, however, accept your wife's apology, because as a wife and a mother myself, I know exactly what she must be feeling. That particular kind of embarrassment, that helplessness, that quiet grief of watching someone choose so poorly in public. To her and to your children, this is not your shame. Please know that. And I hope everyone reading this extends to them the same grace. They did nothing wrong, and they deserve to be left out of it entirely. Yasmin Curdy. Naalala ng aktres na si Yasmin Curdy ang nakaraan niyang traumatic sexual harassment experience sa kamay ng kapwa-aktor na si Baron Geisler at sinabing nagkaroon pa rin siya ng panginginig sa tuwing pinag-uusapan nito. Matatandaan na noong 2009 ay nagsampa si Curdy ng acts of lasciviousness at unjust vexation laban kay Geisler matapos ang ginawang sexual harassment noon sa paggawa ng pelikula ng kanilang seryeng Suspecha. Gayunpaman noong 2011, binawi ni Curdy ang kanyang reklamo pagkatapos gumawa ng personal at public apology si Baron sa kanya. Rita Daniela. Nagsampa ng acts of lasciviousness complaint ang kapuso actress na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alemania na nag-ugat sa insidente na naganap umano kasunod ng isang party sa Quezon City noong September 2024. Sabi ni Daniela na umalis siya sa party at nag-book ng sasakyan mula sa isang ride-hailing app. Gayunpaman inalok siya ng aktor na sumakay pa uwi. Tumanggi muna ang aktres. Gayunpaman sa pag-aakalang matino ang aktor dahil magkatrabaho sila, pumayag siyang sumakay. Samantalang hinatulan ng Bacoor Municipal Trial Court si Archie Alemania ng acts of lasciviousness sa isang reklamong inihain ni Rita at guilty sa kaso laban sa kanya. Masaya naman ang aktres at nakuha niya ang hustisya, hindi lamang para sa kanya kundi sa mga kababaihan din. Cherry Pie Picache. Nakaranas din ng harassment ang aktres na si Cherry Pie Picache sa aktor na si Baron Geisler noong 2011. Ito ay matapos suportahan ng Professional Artist Managers Incorporated o PAMI ang formal complaint na isinampa niya laban kay Baron na inakusahan niyang humawak sa dibdib niya sa taping ng ABS-CBN primetime series na Noah. Dahilan naman ito upang magbigay ng public apology si Baron. Ngunit nanindigan si Baron na hindi intensyonal ang ginawa niya at napatanong noon kung bakit ang dali lamang sa iba nakasuhan kaagad siya dahil lang balasinggero siya. Aminado naman siya sa bisyo ng pag-iinom at sa insidente.
At kaagad naman siyang humingi ng sorry kay Cherry Pie, ngunit hindi ito tinanggap ng aktres. Julia Clarete. Naikwento naman noon ni Julia Clarete ang experience niya sa sexual harassment na napabalitang naranasan niya kay Baron Geisler. Hindi naman maugong ang isyong ito noon dahil para kay Julia hindi naman issue ang ginawa ni Baron sa kanya. Pagkwento niya noon, well, the Baron issue was never an issue to me kasi naman maski nung nabiktima ako ni Baron, parang ang dami-daming mga write-ups na kung ano-ano nang sinabi ni Baron tungkol sa akin na hindi naman yata tama. Nadada siya ng dada. Nabastos na nga ako, magpapabastos pa ba ako lalo? Ipinagtapat ni Julia ang sexual harassment na ginawa sa kanya. Merong dinaanan niya. Hinipuan ako sa likod. Tapos pinahagingan din niya yung chest ko. Alam naman ni Julia na magde-deny pa rin si Baron na siyang nangyari nga. Yayo Aguila and daughter Patricia Martinez. Ang kasong harassment na kinasasangkutan ng anak ni Yayo Aguila, si Patricia Martinez, ay tumutukoy sa isang insidente noong 2008 kung saan ang aktor na si Baron Geisler ay inakusahan ng sexual harassment. Nangyari ang insidente noong April 26, 2008 sa Fiamma Bar sa Makati City kung saan hinawakan ni Baron ang dibdib ng anak ni Yayo. Isang reklamo ang isinampalaban kay Baron noon. Noong 2013, hinatulan ng hukuman si Baron Geisler na guilty sa kanyang ginawa at may sentensyang pagkakakulong. Noong 2025, inilahad ni Yayo na pinatawad na niya si Baron sa ginawang pambabastos nito sa kanyang anak. Gretchen Fulido. Nakaranas din ng pambabastos ang Star Patroller na si Gretchen Fulido sa dating supervising producer ng TV Patrol na si Fabila at segment producer na si Asprek na nangyari noong 2015 hanggang 2017. Sa pamamagitan nito ng sexually loaded messages na ipinapadala sa kanya ng dalawa. Kinatiga naman ng korte ang reklamong isinampa ni Gretchen laban sa kanila dahil maituturing umano na sexual favors ang mga ipinadalang mensahe, lalo na at nasa posisyon pa ang mga ito bilang superiors. Ano ang masasabi nyo sa mga celebrities na nakaranas ng pambabastos mula sa ibang tao? Just comment below.